kahit na libo-libong mga tao na ang nagagalit sa kanya, sa paningin ng isang motovlogger na ito ay siya pa rin ang tama at patuloy pa rin niya itong pinapakita sa kanyang mga audience na wala itong pakialam dahil para sa kanya, wala siyang ginawang mali. Ikaw mali dyan, ma'am. Dapat di ka na namakyu. Nag-dirty finger ka pa. Kung mag-isa ka, kaya mo kaya? Mas madali kasi mamakyu kaysa mambangga ang tanga. Ngunit ano nga ba ang ginawa ng isang motovlogger na ito? At bakit hanggang ngayon ay libo-libo pa rin mga tao ang nagagalit sa kanya? Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang buong istorya ng one of the most hated motovloggers sa loob ng Pilipinas. Mula sa dahilan ng pagagalit ng mga tao, mga bagay na ginawa niya para lumala ito at ang kanyang apology video na parang napipilitan lamang siyang gawin ito. Si Yana ay isang motovlogger na mayroong mahigit 400,000 followers sa kanyang Facebook page at sumikat ito dahil sa pagiging lady rider at sa paggamit ng iba't ibang klaseng mga big bikes habang ginagawa nito ng motovlog. Ngunit sa nakalipas na mga araw, ang imahe ni Yana na mabait at mapagkumbaba ay bigla na lamang nagbago nang dahil lamang sa isang video. Noong April 29, 2025, Yana uploaded a post sa kanyang Facebook page titled Off-Road Rage na kung saan habang nagmamaneho siya sa isang malubak na daan, mayroon siyang nakita na isang sasakyan na kung saan ayon pa sa kanya, I noticed this truck has been hurting lanes without checking. His surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Kaya napagdesisyonan daw niya na overtake sa left side ng pickup truck. Ngunit laking gulat niya nang malapit daw siyang matamaan nito dahil di daw ito gumagamit ng side mirror at signal lights. Kaya nung naka-overtake na siya ay pinakyuhan niya ito. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights. You're supposed to pay for it, like subscription. Noong nagpahinga na muna sila sa tabi ng daan para hintayin daw ang mga kasamahan nila, bigla na lamang dumating ang pickup truck at napatanong kung bakit daw siya pinapakyuhan. Ang kung saan naman ayon pa kay Yana, ayan ang pickup! Sapakin natin! At nang tinanong siya ng pickup driver kung ano nga ba ang problema, sinagot niya lamang ito ng ano nga ba at you tell me. At bakit di daw niya ginagamit ang kanyang side mirror. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me! You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? Mabuti na lamang at mataas ang pasensya ng pickup driver at umalis na lamang ito. Ngunit kahit na siya na lamang ang dumistansya, patuloy pa rin itong minumura ni Yana. At ayon pa sa kanya, Tara ulo. Wala. Pwede mo nga yung fucking plate number yan. Mayos ka. Taragin ko yung pangit ng pickup. Tangina mo, bababaan mo pa ako, gago. it is also ironic na patuloy pa rin niyang sinasabihan na di daw gumagamit ng side mirror ang pickup driver kahit na siya lang naman ang walang side mirror sa kanilang dalawa. Kaya nagresulta ng pagbatiko sa kanya ng kanyang mga audience, stating na overtake kanan, dun palang mali ka na. Kinakausap ka ng mahinahon, yung approach mo pasigaw agad. May side mirror siya, ikaw wala. Proud ka pa? Mas humanga ako dun sa lalaki na kapag timpi siya. Di porket umalis na, wag mo isipin na darag mo siya. Sadyang pinairan na lang niya yung pasensya. Ngunit laking kulat ng mga tao na imbes na mag-take si Yana ng accountability sa kanyang pagkakamali, napagdesisyonan niya na mag-reply ng mga napakawalang kwentang sagot, stating na, "Oh God, that's why you're bald. Grow your hair then speak to me again." Which made some of our viewers question kung anong connect noon sa issue at bakit ganito ang sinasagot nito. Hindi lamang din mga audience ni Yana ang nagdi-disagree sa kanya. Dahil kahit na si Colonel Bosita ay napag-comment na mali daw talaga ang ginawa ni Yana, explaining kung ano ang mga mali nito at gusto daw nito ipatawag sa LTO. Kung pupuntahan din natin ang video na kanyang pinost, makikita natin na halos lahat ng mga reply niya sa mga comment ay walang mga kwenta at nagpapakita lamang na hindi nito kayang mag-take ng accountability sa kanyang pagkakamali at pinapamukha lamang niya sa mga tao na sila ang mali. Ang galing ng mind conditioning na ginagawa niya sa mga followers niya, pre, no? Para lang hindi siya maging accountable sa ginagawa niya. Ang ginawa na lang niya, pag nag-disagree kayo sa akin, bobo kayo, di ba? Wala kayong common sense. Pero pag agree kayo sa ginawa ko at nanatili kayong follower ko, kayo yung mga follower na nag-iisip. Unang-una sa lahat, bakit niya pinilit na mag-overtake kung lubak-lubak yung daan? Kita naman na nanganga pa yung pickup truck sa daan, kaya medyo mabagal tapos nasa gitna. Tapos pag nagit-get ikaw pang galit, imagine overtaking some truck kasi mabagal daw. Tapos hihinto ka
ka rin pala kasi hinihintay mo yung mga kasama mo, which is mabagal din pala. Na-observe niya na paliko-liko yung pickup, nasa likod siya. Imbes na overtake sa kaliwa, sa kanan siya dumaan. Hindi din gumamit ng horn. Dapat siya nag-adjust, nasa likod siya. Hindi lamang din isang content creator ang nag-upload ng kanilang reaction sa mga maling ginawa ni Yana, kundi dahil sa kanyang mga kagagawan na sobrang nakakahiya, hindi din mapigilan ng ibang mga content creator na gumawa ng video and stated na, "Ba't hindi ka magbusina para malaman lang niya na dadaan ka? Anong mawawala sa'yo?" Kasi pag ganito, astaratin, parang minsan lang tayo maging tama sa buhay natin na pag nagkaroon nga tayo ng oras o pag nagkaroon tayo ng sirkumstansya na tayo ang tama, na tayo yung mas nakakaangat doon sa sitwasyon, talaga ingungudgod natin yung mukha nung nagkamali na parang hindi tayo nagkakamali kahit kailan doon sa nangyaring yun. Sobrang sukot niya eh. Nagmukha kang mayabang. Hindi yun yung habol natin dito. Ang gusto natin, safe ang lahat at lahat ay matuto. Hindi ko naman dito 100% pinagtatanggol si tatay. Pero hindi mo dapat siya ginanon. Pero kahit libo-libong mga tao na ang bumabatiko sa kanya dahil sa kanyang ginawa, natiling matatag si Yana sa kanyang desisyon na siya ang tama at decided na pagalitin palalo ang mga tao by posting pictures na pumunta daw siya sa Hong Kong and adding captions na nagpapahiwatig sa mga tao na wala itong pakialam sa mga opinyon ng kanyang mga audience. Ilang araw lamang nakalipas, mayroong kumakalat na balita na kakasuhan daw si Yana ng pickup driver na kanyang ginawa ng content. At ayon pa sa anak ng driver na iyon na itutuloy daw nila ang kaso, kaya nang dahil dito na pagdesisyonan nila na gumawa ng apology sa pickup driver na kanyang nakalaban. At noon lamang May 1, 2025, Yana uploaded a video stating na, "Eto na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ganun yun. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan yung malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. Kakasimula pa lamang ng video, makikita na kaagad natin na parang napipilitan lamang itong sumama para humingi ng apology. At parang ginawa niya lamang ang video na ito para matigil na ang pambabash sa kanya. Sa pangalawang part naman ng video, makikita din natin na pinuntahan na nila ang pickup driver na si Jimmy Pascua sa work area nito. Yan, so punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. At nang dahil nga wala daw siya dito, Yana decided na gumawa na lamang ng public apology video, stating na, To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. This issue is all on me. I'm still learning, this one especially, the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Ngunit kahit gumawa na nga ito ng apology video, makikita pa rin natin na parang hindi ito sincere. At ayon pa sa kanyang mga audience, parang bata na pinilit mag-sorry ng magulang. It's not sincere. If she truly means her apology, she would take down her video about that incident. Or maybe, she just wants to monetize it even more. Ayon din sa iilang mga content creators, kung sincere daw talaga ang kanyang paghingi ng apology, bakit maraming mga bagay na hindi nagtutugma? Gaya na lamang ng, alam niyo kung ano lang yung weird para sa akin dito sa public apology na to. No? Parang pinakita nila dito na ito yung ginawa nila throughout the day. In-upload nila to May 1, di ba? Pero itong May 1 din mga pre, parang 6 hours ago, alas 7, nag-post pa si Yana na nasa Hong Kong siya, no, pinapakita niya dito na unbothered siya. Tapos may mga nag-reveal sa comment section na 2024 pa raw tong picture na to. Then 10 hours ago, alas 3, diba, nung after nila hintayin si Manong Jimmy, napag-post pa si Yana ng picture niya, no, kung saan sinasabi niya na she's wandering the streets.
wandering the streets after niya allegedly lumipad, no? Tapos naka-Balenciaga siya na pinapakita niya na unbothered siya sa mga nangyayari, no? She doesn't give a shit. Isa pang bagay na hindi nagtutugma ay kung sincere nga talaga ang kanyang public apology ay i-delete na niya ang video na pinagmula ng issue dahil hanggang ngayon ay nandito pa rin ito sa kanyang Facebook page, gaining millions of views and of course giving her a steady stream of income dahil sa mga tao na inuulit-ulit ang video. Mas magiging sincere ang dating nito kung dinerecho nyo lang agad dito sa minute na to minute 2 na tinapos nyo lang agad as soon as possible. Siguro hindi na kinailangan nakasama pa si Kuya dito. Mas maganda kung parang ikaw lang, solo lang na ikaw. It is also weird dahil kahit natapos na nga itong maglabas ng public apology, patuloy pa rin itong nagpo-post ng mga Hong Kong trips na kinuha pa noong 2024 na parang hanggang ngayon ay pinapamukha niya pa rin na unbothered siya sa mga pangyayari at wala itong pakialam sa kanyang mga audience. At nang napansin din ni Boss Carl na hindi pa rin daw binubura ni Yana ang video, ang lalaking unang nagpakita sa apology video ni Yana, napagdesisyonan din niya na maglabas din ng sarili niyang video, stating na ginawa na daw nila ang lahat ng kanilang makakaya para bigyan ng advice si Yana. Man makisawsaw pero sadyang nandyan na talaga yung sitwasyon. Usapan kasi namin ni Yana was after ng upload ng apology niya, delete niya na yung video nung road rage niya. Tapos just let people see the public apology, then delete everything na regarding Zambales or whatever na tungkol dyan sa mga issue niya na yan. Pero nakakalungkot lang kasi May 2, 1:00 na ng tanghali, naka-up pa yan. Nagawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin para lang hoping at least bumaba man lang yung tension. Noong May 3, 2025, Norlito Pascua and James Pascua, kapatid at anak ng pickup driver na si Jimmy Pascua, started a live stream stating na, So, pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Norlito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. At nag-upload din ito ng iba pang mga posts stating na, una sa lahat, bago ka mag-public apology, alamin mo muna ang tamang pangalan ng kuya namin. Definitely, it's not Jimmy Pascual. Hindi mo pa rin binubura ang viral video, pinagkakakitaan mo pa rin. Nasaan ang sincerity? You tell me. Hindi lamang din mga kamag-anak ni Jimmy Pascua ang magpapatawag kay Yana. Dahil makikita din natin sa larawang ito na pati ang LTO na mismo ay pinapatawag na siya para isuspend ang kanyang lisensya for 90 days. At noon lamang May 6, 2025, napagdesisyonan na ni Yana na burahin ang video na nagsimula ng issue dahil tapos na niya itong pagkakitaan ng pera at dahil din pupunta ito sa LTO sa araw na ito. Ngunit laking kulat ng lahat ng sumusubaybay sa kanya dahil nung sumapit na ang 2:00 ng hapon ay hindi talaga ito nagpakita sa LTO at tanging abogado niya lamang at ang pickup driver na si Jimmy Pascua ang nagpakita dito. Although humingi na nga ng sorry si Yana, the fact na matagal niyang binura ang video na nagsimula ng kanilang issue dahil naghihintay pa ito ng pera galing kay Meta at patuloy lamang ito sa pag-post ng mga pictures habang ginagawang kanyang public apology makes it look like na napipilitan lamang itong humingi ng sorry para matigil na ang pangbabash sa kanya. At kahit na sobrang daming engagement ang natatanggap niya sa panahong ito, hindi talaga natin may tatago na dadating din ang araw na babagsak ang lahat ng ito. At ang natatanging bagay lamang na matitira sa kanya ay isang sirang imahe at ang pananaw ng mga tao sa kanya na mayabang at hindi niya kayang tumanggap ng pagkakamali.